alliance was still alive. Ang problema ni Marcos, hindi siya nakikinig. Dahil dalawang bagay yun. Kinokonsente niya dahil nakikinabang siya o bahagi siya ng buong plano. With your respect, kay Undersecretary Astra, dahil no matter how many times we will advise a person kung involved siya from the very start sa arkitekto ng krimen, walang mangyayari yun. Mahirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. Pero mas mahirap po gisingin ang taong talagang siya ay bahagi ng buong sindikato at krimen. Because Marcos has been told several times over, hindi po ng DBM. At pangalawa, malinaw pong binanggit ni former President Duterte, ang budget sa 2025 pinakasindikato na budget with more than 28 items na blanco, 13 pages ang published. Ang may mga blanco, 241 billion pesos. Anong sagot nila ni Bersamin? Mga kulukoy. Ang sagot nila, rumor mongering ang ginagawa ni Duterte, fake news. Ibig sabihin po, hindi nagkulang ang taong bayan and even the representative leaders of the people na siya ay abisuhan. From the very start po, kung mayroong dapat mangyari dito, palalayasin dapat si Marcos at kasama si Romualdez at papanagutin sila. In what way? People power is one option. Mapayapa, ngunit matuwid, at may paninindigan, hindi natatakot. Hindi tayo magbubulo. Hindi tayo magwawasak ng mga properties. But let the people go out on the street. If it will force the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police to declare a withdrawal, so be it. Mga abogado dito, hindi yan illegal. For the commander, for the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police to stand by the people is not mutiny, is not kudita. It is their obligation according to Article 2, Section 3 of the Constitution. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not also representing now the interest of the people. They deserve to be kicked out from office. That should be done by the people in a people power. Pero may kapiat po yan. Dahil na-failed ang people power 1 and people power 2. Dahil hindi natuloy ang people's agenda in good governance. Yun ang babantayan kung namin kaya kami nandito. Sa tingin mo, no? Kasi biglaan na po nangyayari nito na nagpapalit ng kanya-kanyang posisyon. So, ano ba ito? Baka na katutuloy pa ba itong baka ang nangyari po sa Senado ay isang recapture initiative. Ibig sabihin po gustong i-tame, kontrolin ng Malacanang ang Senado. Alam natin na ang House of Representatives kontrolado na nila. Dahil nga sa panunuhol at na mga pag-control ni Romualdez. They need a Senate na talagang susunod sa kung anong gusto ng Malacanang na line. So ang pagpapalit sa mga Escudero at ang pagkuha kay Marcolita ng initiative sa Senate Committee are all part of the initiative of Malacanang ni Marcos at ni Romualdez to recapture and control the Senate. At ang long-term direction niya, tanggalin si Sara Duterte. Believe me, kapag hindi mo natuloy si Boying Remolino sa pagka-ombudsman dahil very controversial, ibabalik nila ang impeachment proceedings. Yan po ang purpose niya. At ang investigation na ito sa flood control anomalya dito ay talagang hindi nila gusto kumabot kay Marcos ang pananagutan. Ang lahat ng mga pundong lumabas at kinurakot at kinurubo ay dahil pinirmahan niya ang budget. So ang pananagutan, una sa lahat, sa kanya. At ang arkitekto ng mga bakit na siya ginagawa? Malinaw na ang target nila ng Senado ay maging tame, maging, ayaw kong gamitin yung word, pero gusto nila maging sunod-sunuran sa kanilang gusto kung ano ang political agenda nila. Yun ang gagawin sa Senado. And Tito Soto is known to do that as a political operator and political manipulator sa Senado. Uy, kapatid sa inyong batasan ko. Hindi mo na balik ko. Huwag ka nagtag ba? Ibilis ka. Sunflower. Ito lang yung binabanggit ng mga diskaya. Alam pa natin ang mga senador
tumatanggap din po yan ng mga proyekto. Ang isang lumalabas na pangalan na iniiwasan nilang makalkal, itong si Grace Poe, dahil po sa mga congressional insertions, partikular sa mga ayuda na pinakanibangan ng kanyang anak sa party list election. So malinaw po na hindi lang ito sa mga congressman. Pero nonetheless, kung mayroon man pong lumabas na mga involvement ng ilang senador at mga kongresista dito, they are also liable na managot. Pero ang may malaking na iniiwas na kanila, si Martin Romualdez at si Marcos. Ang lahat ng mga lumalabas na mga nagsaltiko, mga grupo nila sa Congress, tauhan ni Romualdez. At si Romualdez, operator ni Marcos. So, 1 plus 1 is equals 2. That's the very simple logic about that. We don't need even to finish the ceremony to point out kung saan ang galing ang pinagmulan ng pandarapon sa kaban ng bayan. Inuulit ko, the monumental restoration of plunder and corruption was facilitated and being orchestrated by Marcos and Romualdez. Yan ang pandarapong ang abusado sa mga pakialam sa kabutihan ng mga mamamayan. Salamat, sir. Thank you. Ito po, in the meantime, this will be what we are going to do in response to Alan's question. But next, we want the people to take to the streets, not to topple the government, yet, but to demand three things muna, three things. Number one, that the House of Representatives cleanse itself by electing a new speaker dahil tingnan ito ang leadership ng ating speaker. Cleanse itself and redeem its credibility before the eyes of the people. Number two, let us appeal to the new Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Pete Lacson, to continue the work of Senator Marcoleta. Let the hammer fall where it may. Number three, yung Truth Commission ni Pangulong Marcos, lagdaan na niya, sabi, ready na daw eh. Para malaman natin yung sincerity ng Pangulo, kung ito talaga ay independent, no nonsense, and aim towards attaining the truth. Yun muna po ang tatlong hindi-demand namin, and we will demand that by a show of force on the streets, para makita nila, the people are fed up. So that is my answer to your question, Alan. Thank you. Meron na po kaming schedule sa Cebu City, care of Mayor Rama, na kamukha ni Sharon Hines. Kilala si Sharon Hines. Sa 26 ng September. Dito, si Jimmy Bonto ka nag-organize eh. So you ask him. Mag-uusapan ba? So, non-partisan to, kung meron mang PDP dito, wala pa namang eleksyon pinag-uusapan dito. We just want to let the PDP be one of the conduits, hindi lang kami, of the voices of the people with respect to what is happening. Everyone is welcome. Kaya kasama ni Rama, iba-iba sinasabi namin dito. Hindi po kami nag-usap. Message namin ito po talaga. Message namin individually. Pero nagkakaisa kami sa isang bagay. The people should let their voices heard. Ang dami na po eh. Kami po, mismo noon, nagdemanda yung Depansya. Ano nangyari sa Depansya? Wala yung architect nandun na naman sa house. Sa Karim. O, di ba? 4.5 billion scam yan. Pero walang binagpat yun dito. Kasi ang problema ng mga Pilipino, ang